Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Bago ang aking malapit na kamatayan na karanasan, talagang mapanuri ako sa mga tao, at mas naging kritikal ako sa ideya ng Diyos. Talagang hindi ako naniniwala sa posibilidad na mayroong Diyos, kaya noong namatay ako bilang isang miserableng tao. Sa panahon ng aking NDE, pakiramdam na hindi ako mahal ng aking pamilya, hindi ako nang ahas na umuwi kahit na ako ay may sakit, at dahil sa delikado na katangian ng sakit na yun ay bigla akong namatay isang umaga. Sa pag-alis sa aking katawan, nakita ko itong umalingaw na may mga alon ng kulay bahaghari na enerhiya bago magdilim ang aking mundo. Sa aking espiritong katawan, sinimulan ko ang pagrepaso sa buhay, at mula sa aking mataas na kinatatayuan, naiintindihan ko ang malalim na mga emosyon na lubhang nakaimpluwensya sa aking mga pagpili at, kadalasang nakakagambala, tinutukoy ang aking mga reaksyon. Ang pagsusuri sa buhay ay nagsiwalat din ng mga hangarin ng aking puso at kaluluwa na gamabay sa aking paglalakbay sa buhay at sa landas na sinusundan nito. Sa aking pagkabigo, napagtanto ko sa unang pagkakataon kung bakit madalas kong tinanggihan ang pag-ibig at kung paano hinubog ng aking mga takot at pagiging sarado ang aking makitid na pananaw sa buhay. Bilang resulta ng kalungkutan, pagsisisi, at panghihinayang na idinulot ng mga realisasyon, nakaramdam ako ng kadiliman sa paligid ko habang ang aking kaluluwa ay bumagsak sa sarili nito, na bumubuo ng isang walang laman o itim na butas. Bumabas sa kailaliman ng kalungkutan at panghihinayang, napapaligiran ako ng milyon-milyong kaluluwa kapwa ng mga buhay at mga patay, nagdurusa sa pag-iisa ang lubos na kadiliman ng impyerno na kanilang ginawa para sa kanilang sarili. Para akong nagtagal sa impyerno ng walang hanggan nang bigla akong iligtas ng isang anghel, na, pagkatapos akong palayain mula sa mapanglo at nawalan ng pag-asa na bangin, dinala ako sa kaharian ng liwanag. Ikaw ba ang Diyos? Tanong ko sa lahat-lahat. Laging naruroon na liwanag ng walang pasubaling pag-ibig, habang pinagmamasdan ko ito ng may pagkamangha at pagkamangha. Bilang tugon, nakatanggap ako ng isang ngiti mula sa isang figura na lumitaw sa loob ng liwanag, isang figura na ang hitsura at ang paraan ng pagpapamalas niya ng napakalaking pagmamahal, pakikiramay, at pagpapatawad ay agad kong nakilala bilang ang kay Jesu Kristo bagamat itinuturing kong isang pabula ang kwento ni Jesus. Sa kanyang presensya ay nadama kong napakapalad na tumanggap at natuto sa lahat ng antas ng aking pagkatao. Ang walang pasubaling pag-ibig na kanyang ipinamalas habang ang liwanag ng banal na pag-ibig ay lumaganap, bumaon, at binago ang aking pagkatao. Nakita ko sa loob ng liwanag ang isang patuloy na namumulaklak na bulaklak ng lotus kung saan ang bawat talulot ay nag-anyong isa sa maraming anyo ng Buddha. Ang liwanag ay nagbagong anyo sa Panginoong Krishna na may kumikinang, matingkad na asul na balat, na naglalabas ng banayad ngunit makapangyarihang pag-ibig. Bago muling binago ang liwanag sa pagiging dakilang ala, ang liwanag ay nagpatuloy sa pagbabago sa iba't ibang anyo ng Diyos. At sa batis na iyon ng banal na kamalayan, ang lahat ng Diyos ay wasto at totoong totoo. At kung saan ako nakatanggap ng banal na pag-ibig. Nasa langit na ba ako? Tanong ko. Oo, at ikaw ay palaging naging, dahil ang sansinukob at lahat ng bagay sa sansinukob ay isa na sa langit at naging mula pa sa simula ng panahon. Sagot ng liwanag. Sino o ano ang pinakatotoo o pinakadakilang Diyos sa lahat? Tanong ko. Ngunit sa kabila ng ilang mga pagtatangka ko, tanging katahimikan ang aking natamo mula sa liwanag. Biglang, mula sa isang bukal sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao, narinig ko ang napakaraming boses ng mga anghel na bumubulong, sino at ano ang hindi Diyos? Bilang Diyos ang walang katapusan, hindi malinaw na diwa ng lahat ng bagay, na nagpapaalala sa akin na ang susi sa pag-unawa sa lahat ng buhay ay nakasalalay sa pagtanggap at pag-alala sa pangunahing ngunit simpleng katotohanan ito. Habang umaalingaw ang kanilang mensahe sa kaibuturan ng aking pagkatao, sumagi sa isip ko na kung ang lahat ay Diyos, dapat ako rin ay Diyos. Habang pinag-iisipan ko ang katotohanan ng aking epiphany, ang aking kamalayan, na gumuguhit sa kaibuturan nito, ay pumasok sa isang estado na hindi napigilan ng pagmumuni-muni sa sarili kung saan naranasan nito ang ako ay na estado. Nararanasan ang ubod ng pagiging, napagtanto ko na nakikipag-ugnayan ako sa isang energy matrix na walang hangganang sukat sa isang kaharian na kilala bilang kaharian ng superconscious. Habang ang liwanag ng walang pasubaling pag-ibig ay lumaganap at bumabalot sa akin,
na nagpapataas ng aking kamalayan sa mas mataas na antas. Nakita ko na ang lagusan ng liwanag ay ang parehong pilak na lubid na nag-uugnay sa bawat kaluluwa sa pinagmumulan ng lahat ng buhay, na tinatawag nating Diyos. Napagtanto ko na ang nararanasan namin sa aming paglalakbay sa lagusan ay natatangi sa aming mga paniniwala tungkol sa Diyos at tungkol sa buhay. Bakit napakasama ng mga tao? Bakit natin sinisira ang ating planeta at ang isa't isa? Tanong ko sa liwanag. Bilang tugon sa aking tanong, ang liwanag, habang dinadala ko sa ambit nito, ay nagsiwalat sa aking appointment bilang isa sa hindi mabilang na mga kaluluwa na ang web ng pagkakaugnay ay bumubuo sa bahaghari liwanag na network ng gulong ng mas matataas na pagkatao ng tao. Sa estadong iyon ng mataas na kamalayan, habang inilalim ko ang aking pananaw sa mga kaluluwa ng mga elemental na iyon sa pagbuo ng web, natanto ko na ang bawat kaluluwa ay isang kislap ng pagka-Diyos, ang individual o elemental na anyo ng banal na diwa, at dahil dito, walang mantsa o kadiliman. Napagtanto ko na sa pag-uugnay ng kadiliman sa kakanyahan ng isang tao, isinasama lamang natin ang ating mga sarili sa isang ilusyon na nagsisilbing palakasin ang maluwag na samahan na ibinabahagi ng isang tao sa pansamantalang shell o damit na katawan ng tao, at umuusbong mula sa natila walang putol na bono, hyper-awareness ng pisikal na mundo hanggang sa punto ng pagbubukod ng hindi pisikal. Biglang, tulad ng pagsabog ng isang bomba atomika, ang aking buong pagkatao ay sumabog sa kabila ng mga hangganan nito habang ito ay sumanib sa lahat ng malaganap, walang hanggan, at walang hangganang liwanag ng banal na pag-ibig. Sa pagkakaisa sa liwanag ng banal na pag-ibig at katalinuhan, naunawaan ko ang lahat ng bagay na pumukaw sa aking pagkamausisa, at maging ang mga konsepto na ganap na bago sa akin. Sa kalagayang iyon ng pagkakaisa sa liwanag ng walang hanggan at banal na pag-ibig na bigla kong nalaman ang pangalawang liwanag, ang walang katapusan na pinagmumulan sa lahat ng dako kung saan lumitaw ang lahat ng nilikha. Habang pinagmamasdan ko ang primogenitor light, ang walang limitasyong ganap na lumalampas sa oras at espasyo, napagtanto ko ang pagiging banal nito bilang sagisag ng banal na pag-ibig at katalinuhan. Sa loob ng demesni ng banal na liwanag, nalaman ko na ang kaalaman ay nagkakaroon ng kahulugan kapag nababalot ng karanasan, at sa kadahilanang iyon, nilikha ng Diyos ang hayagang universo. Nalaman ko rin na ang paglikha mismo ay ang banal na ganap na pagkabuhay sa isang vibratory na karanasan at na tayo, sa katunayan, ang mismong nilikhang iyon. Natutunan ko na lahat ng bagay sa universo ay naglalayong maranasan, at ang karanasang iyon mismo ang mekanismo kung saan umuunlad ang Diyos, at bilang mga nakakaranas, tayo ay nasa nangungunang gilid ng ebolusyon ng Diyos. Detalyadong ipinaliwanag sa akin ni Jesus, ang Diyos, sa pamamagitan ng ilusyon ng paghiwalay, ay lumikha ng individual na kamalayan upang, sa pamamagitan ng karanasan, ang isa ay makakita sa kabila ng ilusyon at muling matuklasan ang kanilang banal na pinagmulan. Sa pamamagitan ng karanasan sa buhay, inihahayag ng kaluluwa sa sarili nito ang banal na kalikasan nito sa pamamagitan ng pagdaan sa proseso ng pagsira sa sarili at paglilibang sa sarili, na nagiging isang nilalang na may patuloy na tumataas at pinalawak na estado ng kamalayan. Sa kabila ng mga problema at kalungkutan na iyong kinukupkup, nananatili ang pakiramdam ng pagtataka at kasabikan tungkol sa pamumuhay sa mundo, tungkol sa pagdanas at muling paglikha ng iyong sarili muli. Ang iyong pananabik ay ang pananabik ng Diyos, ang mismong dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang universo, ang ilusyon ng paghihiwalay, at ang karanasang mundo sa unang lugar. Noong nagsimula ka sa iyong paglalakbay, hinarap mo ang kasamaan, takot, at kamangmangan na may malabong alaala lamang sa lugar na iyong inaasam, ang lugar na tinatawag mong tahanan. Gayunpaman, ang pag-uwi ngayon ay, sa isang diwa, pagbabalik sa isang estado na nasa likod mo. Dahil ang paglikha mismo ay nagbago bilang resulta ng iyong paglalakbay. Sa pagtatapos ng iyong paglalakbay, maaabot mo ang isang antas ng kamalayan na lumalampas sa kamalayan ng duality habang tinatanggap mo ang kamalayan ng Trinidad. Sa pagiging nilalang na ito ng pinataas at pinalawak na kamalayan, mapalawak mo ang nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging bagong nilalang ng Diyos. Lalampas na ang Diyos sa kanyang sarili o sa kanyang sarili kapag ang kamalayan ng Trinidad, kamalayan ni Kristo, ay naging laganap na kamalayan sa lupa. Ang isa na umunlad sa antas ng kamalayan ni Kristo at yamakap sa kanilang pagka-Diyos ay tatahan sa bagong lupa. Sila ay magiging isa sa kanilang banal na sarili, isang pagka-Diyos na nabuo sa pamamagitan ng karanasan ng duality. Ang sukdulang tagumpay ay ang pag-unawa na ikaw mismo ang Diyos na iyong hinahangad,
ang isa na iyong hinahanap, at walang anumang bagay sa labas mo ang makakapalit sa kaligayahan at kabuuan na iyong mararamdaman kapag sa wakas ay sumanib ka o sumanib sa banal na pagkatao sa loob. Ikaw, nagpapasalamat ako sa Diyos araw-araw para sa lahat ng ipinakita sa akin sa aking NDE, para sa lahat ng natutunan ko, at lalo na sa naranasan ko ang liwanag at pag-ibig ng Diyos, ang liwanag na nasa kaibuturan ng lahat ng nilikha. Lubos akong nagpapasalamat na mayroon na ipakita na, sa kabila ng kung ano ang hitsura ng mga bagay, tayo ay tunay na narito para sa isa't isa at na tayo ay, sa katunayan, ay nagdudulot sa akin ng napakalaking kagalakan na malaman na tayo ay narito sa mundo upang maranasan ang buhay na may kagalakan at pagtataka, habang tayo patuloy na muling likhain ang ating mga sarili sa mga nilalang na may nabuong kamalayan, na may pinakalayunin na balang araw ay sumanib sa walang pasubaling pag-ibig ng Diyos sa ating pinakasentro.